Naipanalo nga po mga idol ng Denver Nuggets ang Game 3 matapos mag-step up ang halos lahat ng mga players sa pangunguna nina Jamal Murray at Nikola Jokic na bumawi ngayong araw upang maibaba sa 1-2 ang serye. At dahil dyan, may pagkakataon na nga ang kanilang team na maitabla ito sa Game 4. At kasabay nga ng pagkapanalo ng Denver Nuggets, sinabi nga po ng kanilang head coach na si Mike Malone na ang ipinakitang performance dito ng kanyang mga players ay ang tunay na laro ng Denver Nuggets. Ngayon niya palang nakita simula nang mag-umpisa ang serye. Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo, hindi pa rin naman sila pwedeng mag-celebrate o magpakampante gayong down pa rin sila sa serye. Ang maganda lamang ngayon, napatunayan ng kanilang team na kaya nilang magdomina sa kabila ng mahigpit na depensa ng Minnesota na kaya nilang mapigilan ang isang Anthony Edwards. And speaking of Edwards mga idol, marami nga po ang nakapansin na sobra itong nahihirapan na umiskor at makasalaksak sa ilalim ng punto sa tuwing si Christian Braun ang bumabantay sa kanya. Kaya mukhang nahanap na talaga ng Denver Nuggets ang kanilang sariling Anthony Edwards stopper at balak nga nila na gamitin muli ito sa susunod na laban. Samantala, ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, plano nga po ng kampo ni D'Angelo Russell na tanggihan ang natitirang player option nito sa Lakers at maging isang ganap na free agent. Balak na rin naman nga po nitong itest ang free agency upang malaman kung may teams na interesado na bigyan siya ng mas malaking kontrata. At dahil nga sa planong ito ni D'Angelo, mas lalo lamang nga pong tumaas ang tsansa na hindi na siya babalik pa sa Lakers, gayong wala rin naman balak pa ang kanilang team na bigyan ito ng mas malaking contract extension. Kaya wala ngang ibang choice ang Lakers kundi maghanap na lamang ng bagong player na papalit sa kanya sa pamamagitan ng trade o di kaya free agency. At ayon nga sa ibinulgar ni Dave McMenamin ng ESPN, meron nga po ngayong pinagpipiliang 4 na mga malalaro na balak kunin bilang kapalit ni D'Angelo. At kasama na nga po dyan ang point guard ng Washington Wizards na si Tyus Jones na isa ng ganap na free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata. At ang nakakagulat nga po dito, kasali sa listahang ito ng superstar ng Golden State Warriors na si Klay Thompson, since isa rin naman nga siyang ganap na free agent na pwede rin naman bigyan ng Lakers ng gusto niyang halaga o mas malaking kontrata na hinahanap niya. Sa kabilang banda, ibinulgar na nga po mga idol ng isang insider ngayong araw na sinimula na ng Warriors ang paggawa ng ibang plano sa darating na off-season. Kabilang dyan ang pagkuha ng mga bagong players sa NBA draft, free agent market at sa pamamagitan ng trade. And speaking of trade, kinukonsidera na nga po mga idol ng front office ng Warriors ang paggamit nila sa kanilang batang player na si Jonathan Kuminga bilang trade assets upang makakuha ng bagong superstar na maipangtatandem kay Stephen Curry. At isa nga po sa mga superstar na maaari nilang kunin kapalit si Jonathan Kuminga ay ang kanilang dating player na si Kevin Durant. Gaya nga po ng sinabi ng ilang mga analyst, kailangan na rin naman nga po ng Warriors at ni Durant ang isa't isa upang makakuha ng kampeonato at upang maibalik nila ang dinastiya sa liga. Ngunit maliban nga po mga idol kay Kuminga, kailangan rin naman nga po ng Warriors na magsakripisyo ng ilang pang mga players at draft pick, gayong hindi nga basta-bastang bibitawan ng Suns si Durant sa isang trade ngayong off-season. So that's it mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.